So mga bagay na pwede mong iparanas sa isang lalaki kung talagang tinitiis ka niya at hindi nagpaparamdam. Okay? So siya na nga yung may kasalanan. Siya na nga yung nakagawa ng hindi tama. Ikaw na nga yung niloko, ikaw na nga yung pinagtaksilan, o kaya naman hindi siya nagpaparamdam sa hindi maipaliwanag na dahilan kung bakit kanya tinitiis. Okay ka naman eh. Wala namang problema sa'yo. Wala ka namang ginawang mali sa pagkakaalala mo. Tapos bigla na lang siyang hindi nagparamdam. O ang masama pa nito kapag siya pa yung nagloko. Siya pa yung nag-ghost, siya pa yung hindi nag-chat, nag-update ngayon. So talagang matigas. Mataas ang pride. So sa video na to mga kamamay, paliliwanag ko po sa inyo yung mga kailangan nyo pong gawin upang sa ganon, yung lalaking hindi talaga nagpaparamdam, sa hindi mo maipaliwanag na dahilan, is magparamdam na sa inyo. Wala kang masyadong gagawin. Hindi mo kailangang i-place, hindi mo kailangang magmakaawa, hindi mo kailangang maghabol. Basta mga kamamay, pangako mo na gagawin mo tong lahat, pangako mo na titibayan mo, at ipangako mo na talagang nandun ang paninindigan mo, na matapos mo at may apply mo itong lahat ng ito sa kanya upang yung lalaking tinitiis ka, yung lalaking mataas ang pride, ay magparamdam na sa iyo. So mga kamamay, bago ko po ito share sa inyo, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari nyo pong i-apply, gawin sa isang lalaki kung hindi talaga ito nagpaparamdam? So number 1. Magpaganda ka, mag-ayos habang hinihintay mo siyang magparamdam. Yes mga kamamay, hindi mo kailangang umuna palagi ng pagpaparamdam. Yung tipong every morning, ikaw na lang palagi ang nauunang magparamdam. Lunes, ang aga mong nagising, chinachat mo kaagad siya. Tapos ang tagal niyang mag-reply. Martes, ganun na naman ang routine mo. Ang aga mong nagising, tatawagan mo siya, i-miss call, 10 message, tapos anong oras magpaparamdam? Alas 12 ng tanghali. Ganyan. Ang tagal nang naka-online, alas 12 ng tanghali, saka pa magre-reply sa message mo. Okay? Kung talagang mahalaga ka dyan, once na makita niya ang message mo, reply ka agad yan. Pero bakit ganun? Ang tagal niya bago magparamdam. Minsan nga, inaabot pa ng ilang araw bago magparamdam. Sinin niya yung message mo, tapos after 2 days, saka ka pa niya i-message. O ang masama nito, 1 linggo na, hindi pa nagpaparamdam. Puro sin lang ang ginagawa. So mga kamamay, magpaganda ka sa mga oras, sa mga panahon na hindi siya nagme-message. Yan ang magiging sandata mo upang magparamdam na siya. So ayusin mo sarili mo. Magpaganda ka, mag-ayos ka. Hindi yung para kang losyang, para kang bruha sa kakaisip sa kanya. Ba't kaya hindi nagpaparamdam yun? Ba't kaya yung jowa ko hindi na nagchat-chat sa akin? Ba't kaya yung jowa ko hindi nag-a-update? Ano kayang nangyari na doon? Hindi mo lang ako chinat. Ayan, kita mo. Nag-aaligaga ka na sa pag-iisip sa kanya. At wag niyo po yung gagawin. Kung alam po ninyo na wala kayong ginagawang mali, tapos hindi siya nagparamdam, ba't yung hahabulin? Magpaganda kayo. Habang naghihintay, maganda nga, wag mo nang isipin na magme-message siya eh. Wag mo nang hintayin na i-chat ka niya eh. At least, hindi ka umaasa. Anong dapat gawin? Magpaganda, mag-ayos, itaas ang value, mag-self-improve. Mas makakatulong pa yan mga kamamay. May mas pupuntahan pa ang oras ninyo. May mas mabe-benefits pa kayo sa oras ninyo kaysa sa iisipin nyo nang iisipin yung lalaki. Mag-i-invest kayo na mag-i-invest ng time and effort sa lalaki. Eh hindi nga kayo chinachat eh. Hindi nga magparamdam eh. Magpaganda ka, mag-ayos ka. Pagdating ng araw mga kamamay, pag nakita niya ang isang ikaw, diyan ka niya hahabulin. Diyan siya magpaparamdam. Pag nakita ka ni kumpare, sasabihin sa kanya, pare, ang ganda ni ni jowa mo, ba't ganun? Mas gumaganda. Tinatanong ko nga sa akin eh. O maganda, wag mo muna palang tanungin. Para sa ganun, pag sinabi niyang maganda ka ngayon, maaligaga siya. Bakit maganda? Bakit maganda? Di ba? Maku-curious. So sa pagpapaganda mo at naghihintay ka lang ng message niya, doon siya matatauhan. Kapag hindi siya nagpaparamdam, mamimiss ka niya, wag ka lang palaging una ng una. Wag ka lang palaging first move ng first move. Okay? So next, i-post mo sa social media ang mga magagandang updated pictures mo. Ito nga sinasabi ko sa inyo. Ito yung second step na gagawin nyo.
Right after na magpaganda, mag-ayos, mag-self-improve, habang hinihintay siya na magparamdam, i-post mo ngayon sa social media. It is your time na makita niya yung kagandahan mo. It is your time na makita niya ang ibinibuild mong isang ikaw. Ika nga ay ibang-iba ka na. Simula nung iniwang ka niya, akala siguro niya maghahabol ka, akala siguro niya malolosyang ka, o akala siguro niya mas mai-stress ka. No way. Anong akala mo sa kanya? Gold? Gold yarn? So, wag niyo pong hahabulin. Sa madaling sabi, mag-ayos, magpaganda. At ito na nga, i-post niyo po sa social media ang pinakamagandang updated pictures ninyo, hindi yung 2020 pa. Sabihin mo, maganda ako rito, 2020. Sariwang-sariwa pa, wag ganon. Yung updated. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kamamay is mag-picture kayo, mag-ayos kayo, magpaganda kayo at i-capture nyo yan. I-post nyo sa social media, i-update, i-my day ninyo, i-post ninyo, sigurado ako. Tititigan niya ng lalaki. Tititigan niya kung ano ka ngayon. Diba? Mas nakaka-attract po yun. Mas nakaka-akit po yun yung tipong mas gumanda ka kumpara doon sa mas pumangit ka. Mas nakaka-attract po yung mas gumanda po kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo ngayon? I-post nyo na yan. Nag-self-improve na kayo, naligo naman na kayo. Gumamit na lang kayo ng magagandang camera, meron kayo sa inyong mga kaibigan, ipapasa nyo na lang, saka nyo i-post. Makakatulong yan mga kamamay para maaligaga ang lalaki sa pag-iisip sa'yo at mag-message na siya sa inyo. Alright? So next, ipakita mo na masaya ka sa ginagawa mo kahit hindi siya nagpaparamdam. Mga kamamay, huwag titigil ang mundo ha. Huwag titigil ang mundo para sa kanya. Hindi po pwedeng nalulungkot kayo. Hindi po pwedeng iiyak-iyak kayo sa mga panahong wala siya. Wala siyang paramdam, wala siyang update, wala siyang message, wala siyang tawag, wala siyang video call. Huwag may i-stack up. Kasi pag na-stack up po kayo, kayo ang talo. Kayo ang kawawa. Hindi siya magsisisi. Hindi siya babalik. Hindi niya marirealize kung ano ang meron sa'yo. Hindi niya maiisip kung ano ang dahilan kung bakit kailangan niya bumalik. Kailangan ipakita mo na masaya ka, blooming ka, gumaganda ka. Nandiyan ang social media, yan ang pinaka-powerful na dahilan para bumalik siya. Di ba? So masaya ka dapat. Hindi mo iniisip yung kawalan ng lalaki. Hindi mo iniisip na dahil sa nawala siya, kailangan mong umiyak. Dahil sa nawala siya, kailangan mong magmukmok. Dahil nawala siya, kailangan mong ipakita sa kanya na dapat maawa siya sa'yo. No way, hindi ganyan. Hindi ganyan ang ating sistema mga kamamay. Kinakailangan mas ipakita mo na mas sumaya ka, mas nag-enjoy ka, mas naging high value ka, mas nag-improve, mas naging blooming ka simula nang nawala siya. Sa ganyang paraan, yan ang magiging dahilan ng lalaki para bumalik siyang muli sa inyo at magparamdam. Okay? So, ayoko nang i-explain pa to. Alam nyo na to mga kamamay. Okay? So, next. Imbes na habulin siya, mag-focus ka sa self-improvement. Self-improvement na naman to mga kamamay. Lagi nang sa sarili nyo kayo mag-focus, huwag sa kanya. Ang dami nyo kasing kapag kainiwan, kapag iginost, oo masakit, oo malungkot, oo nagtatanong, oo maghahanap kayo ng dahilan kung bakit ginawa sa inyo yan. Pero at the end of the day, wala rin namang mangyayari. Lalo ka lang niyang tatawanan, lalo ka lang niyang pahihirapan, lalo ka lang niyang pahahabulin pag nakikita niya na humahabol ka talaga. Yung talagang nagdi-demand ka sa atensyon niya. Yung tipong ang laking kawalan sa sarili mo kapag ka nawala siya. Mga kamamay, kayo lang yung talo. Isipin mo, maayos ka. Tapos iniwanan ka ng taong hindi ka binigyan ng pahalaga. Tapos pag umalis, iiwanan kayo ng ganyang sakit. Mga kamamay, wala sa inyong problema. Wala sa inyong mali. Kung tutuusin, dapat siya yung magsisi. Kung tutuusin, dapat siya yung umiiyak eh. Kasi okay ka, hindi ka toxic. Kaya ang tendency dapat, huwag niyo pong habulin. Kung umalis, iniwanan kayo, magpakasaya kayo. Kasi alam niyo wala kayong problema. Siya yung umalis, siya yung toxic. Dapat magpakasaya kayo kasi nawalan kayo ng isang taong toxic sa buhay. Hindi yung maghahabol kayo dahil sa iniwanan kayo, kayo ang hahabol. Dahil sa iniwanan kayo, nasa inyong problema. Hindi dapat ganoon. Dapat magpakasaya kayo. Good luck, kabit. Good luck sa bago mo. Ipinasa mo lang yung problema sa iba. So, ibig sabihin, nawala ka ng problema. Ibig sabihin, malaya ka, masaya ka ngayon. No stress. No pain anymore. Yun yung ibig kong sabihin. So, ipakita nyo na mas sumaya kayo, simula nung nawala siya, at syempre, mas mag-focus kayo sa self-improvement imbes na maghabol. And next, mag-no contact rule na rin kung talagang sobra na siya. Mga kamamay,
Kung alam nyo ang lalaki talagang hindi nag-iisip, sa halip na ikaw ang mag-no contact rule sa kanya, inunahan ka pa. Okay? Sa halip na mag-sorry siya sa'yo, lumayo pa siya. Pagka ganyan mga kamamay, talagang inino-no contact rule na rin. Kung hindi ka nagpaparamdam sa akin, toxic ka naman, hindi na rin ako magpaparamdam sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Hindi ka naman gold para habulin. Okay, sana kung masaya ako sa iyo eh. Okay, sana kung high value yung lalaki ka, habulin kita. So magno-no contact rule na rin ako. Ganyan dapat ang mindset. Mag-no contact rule kayo kung kinakailangan mga kamamay. Kung hindi high value yung lalaki, kung sakit sa ulo, mag-no contact rule kayo, hayaan yung siyang humabol sa inyo. At yan mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan yung dapat gawin oras na hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki sa inyo. At sa ganyang paraan mga kamamay, makikita nyo, after a few weeks, after a few months, babalik yan. So muli, this is Home of Love Advice. Sana kahit paano po makatulong at nakatulong yung mga simpleng tips na ito na maaaring may apply nyo sa inyong mga buhay pag-ibig. So sa mga OFW natin dyan, mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa palaging panonood at sa pagiging stress reliever ninyo sa ating mga videos na ginagawa. Muli, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.